Nagkaroon po ng matinding sagutan ang prosecution, si Attorney Lorna Capunan, pati na rin po sa defense lawyer po ni VP Sara na si Attorney Ferrer. Dahil nga po itong si Attorney Capunan, parang ginagamit po yung Marcos martial law. So dinidiktahan po or gustong diktahan ni Attorney Lorna Capunan yung depensa kung paano nila patatakbuhin yung kanilang cross-examination. Dahil nararamdaman nila na kapag yung depensa po talaga yung bumabanat, talaga nababasag po yung narrative ng witness, pati na rin po ng prosecution. Kaya ang ginagawa po ngayon ni Attorney Lorna Capunan, lahat po ng pwedeng panggugulang kung kinakailangan diktahan nila yung impeachment, gagawin nila. Pero hindi nga po nakakalusot yan sa tindi po ng mga depensa o yung defense team lawyer ni BP Sara. Talagang kahit yung mga maliliit na advantage na pwedeng makuha ng prosecution, talagang binabantayan nila para hindi makalusot. Kaya ito si Attorney Lorna Capunan naboljak din po ni Senator Judge or Presiding Officer Chis Escudero dahil sa kanyang panggugulang dito na ultimong yung takbo ba ng flow ng impeachment, gusto nila sila yung masusunod. Baka nakakalimutan nila, hindi na po ito yung nasa Kongreso, which is yung Committee on Justice ni Jerby Luistro, na sila yung nasusunod kung ano yung itatakbo ng kanilang komite. Dito impeachment na po ito. Ito po talagang legal battle na to. Ito talaga yung tamang proseso. Ito na yung sinasabi ni BP Sara na dalhin natin sa tamang forum yung pag-aakusan nyo na gumamit nga ng o yung mali ang paggamit ng confidential funds si BP Sara. Kaya dito mas nakikita na natin dito ngayon na yung prosecution talaga ay puro propaganda lang. So kung hindi nila na makukuha yung gusto nila mangyari, andyan yung magbabat-in sila kahit na wala sa hulog, manggugulo na lang itong si Attorney Lorna Capunan, gagawa ng eksena para masira yung focus ng defense team, pati yung witness, parang minsan sila na yung nagiging abogado ng witness. So hindi naman sila abogado rito ng witness, sila prosecution, inihaharap nila yung kanilang mga witness. Dapat pabayaan nila yung witness nila na sumagot sa mga tanong ng mga presiding judges, di ba? Nitong mga senator judges na yan, lalong-lalo na dito sa sa defense team. Pero dahil nga nakikita ni Attorney Lorna Capunan na doon nahuhuli yung kanilang kliyente, yung kanilang witness, kaya nga nila ginagawa ngayon dito, dinidiktahan nila kasi ang proposal dito ni Attorney Lorna Capunan, gamitin na lang daw yung kopya ng defense team na kumbaga yung defense team ba may hawak, kasi pares silang may hawak na dokumento kung ano yung pinipresent ng depensa, dapat may hawak din yung prosecution. Pero dahil nga alam nila na yung notes ng defense team, syempre 'di ba yung kopya nila, nilalagyan na nila ng marking yan or nilalagyan na nila ng mga notes yan kung ano yung mga nakita nila na pwedeng gamitin para sirain yung witness ng prosecution. Kaya nagiging taktika rito ni Attorney Lorna Capunan at ng prosecution, kunin yung kopya ng defense team para mapag-aralan kagad nila kung ano yung mga nakasulat or mga mapapansin nila na notes na nilagay doon para at least may pang-counter sila. Kasi sa nangyayari ngayon sa impeachment, hindi nila ma-counter yung mga tanong ng defense team ni BP Sara. Nagugulat sila at pati yung witness hindi alam kung ano yung sasagot. Ang nangyayari, kada sagot ng witness sa tanong ng defense team, lalong nababasag po yung mga ginagawa ng prosecution, lalong-lalo na, 'di ba, yung paggamit nga ng mga alias, 'di ba, yung paggamit ng acknowledgement receipt. Imbis na yan maging bala nila kay BP Sara, parang nangyayari, yan pa yung nagiging sandata ni BP Sara para maipaliwanag nga ng maayos kung paano ginamit yung confidential funds. Kasi lagi nilang narrative dito, iba yung ginamit na pangalan, yung acknowledgement receipt, hindi daw dapat yung ina-acknowledge, hindi dapat yung tinatanggap ng alam mo yung gano'n, yung mga gano'ng banat ng prosecution. Pero ang nangyayari nga, dahil nga may mga, kumbaga nakasaad naman yan sa joint circular ng COA, ina-allowed naman po yan. So, hindi lang masyadong na-highlights yan
Gawa nga ng hindi nga pumunta si BP Sara doon sa Committee on Justice ni Jerby Luistro. Pero ngayon dito, mas nakikita na natin dito kung paano ba talaga yung tamang flow ng pagli-liquidate ng gastusin sa COA. So ito, panoorin po natin itong mainit na sagutan po ni Atty. Lorna Capunan at ng defense team ni BP Sara na si Atty. Ferrer. Pero siyempre, bago natin simulan yan, kung hindi ka pa nakapollow o nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button or yung follow button at the same time. Palike and share na rin po, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Can we just use the prosecution's copies, Your Honor? But, Your Honor, we have prepared, Counsel, visual aid using Show the- them. Show the document. Yeah, I will. I am showing the defense document. No, we will No, not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm counsel- on We counsel cross-examination? will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Capunan? documents. I'm sorry? Because precisely there was no stipulation yesterday. There They was, are now Your Honor. constrained. Excuse me, counsel. Allow her to finish, They are counsel. now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if Your it's the same, what's the objection to using the prosecution's document? Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make this the subject matter of your redirect later on. Allow counsel to present. Thank you, The Your presiding Honor. officer will allow the counsel to present that document, but notes the continuing objection of Attorney Thank you, Your Capunan with Honor. respect to this matter. So yun, hindi po pinayagan ni Chis Escudero yung mga panggugulang ni Atty. Lorna Capunan. Biruin nyo ba naman, yung gusto niya mangyari, gamitin yung, di ba, dinidiktahan niya. Kaya nga pumapalag yung defense team ni BP Sara na ba't kailangan mo kaming diktahan? Cross-examination to. Kung ito yung diskarte ko, hayaan mo ko. Hindi yung ikaw masusunod porket mamatanda ka na. Di ba? Parang ganun ang dating eh. So parang dinidiktahan niya yung mangyayari sa impeachment na hindi naman pinayagan nga ni Chis Escudero. Buti na lang, kahit paano, ito si Chis Escudero kahit na medyo napupulaan to sa kanyang paghawak sa impeachment pero kahit paano minsan bumabawi. Kasi may mga bagay kasi na talagang hindi dapat pinapayagan ni Chis Escudero tulad nito, diba? Dapat medyo maging mahigpit siya pagdating sa mga objection, sa mga maling ginagawa ng mga nasa prosecution especially na gumagawa ng eksena, yung mga, alam nyo, na dapat seryoso masyado. Hindi naman ganun kaseryoso, pero okay lang yung presiding officer, mga senator judges yung magbiro. Pero yung prosecution yung magpapasok ng mga biro na alam mo namang may laman or mayroong tangkang panggugulang, dapat doon pa lang pinuputol na kagad ni Chis Escudero. Pero dito, napagbibigyan. Pero yun nga, kahit paano, naboboljak niya itong si Atty. Lorna Capunan. So, sa palagay niyo po ba, tama ba yung ginagawa ng defense team ng prosecution na diktahan ng yung kung paano tatakbo yung cross-examination ng depensa? So ito kumbaga ito paki-comment down below po diyan kung sa palagay niyo tama po ba yung ginagawa ni Atty. Lorna Capunan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.